A day in my life as a full-time mom slash content creator. Hindi wow. Hello friendship, gagawa nga ako ng ice cream ngayon. First time ko itong gagawin, kaya naman samahan niyo ako. Meron nga tayo ditong avocado. Meron din tayo ditong crushed graham at graham biscuit. At meron din tayong condensed milk at all-purpose cream. Na-chill ko na itong all-purpose cream at ang condensed. Sabay ko naman silang nilagay sa chiller, bakit itong isa hindi tumigas. Pinagsama ko nga lang ang all-purpose cream at ang condensed milk, tapos hand mixture natin yan hanggang sa mag-double siya. Nag-double na nga ang cream natin, kaya naman magdudurog na ako ng avocado. Maganda talaga na mayroon kang hand mixer na ganito. Kasi pag imamano-mano mo yan ng halo, ay naku, abutin ka talaga ng Pasko. Matagal na yan sa akin at hindi pa rin nasisira. Gamit na gamit nga yan, lalo na pag Pasko, tsaka may mga okasyon dito sa bahay. Mura lang naman yan, friendship. Kaya pag gusto nyo rin ng ganyan, maglalagay na lang ako ng link sa comment section. At ayan, nagdurog na nga ako ng avocado. Pakunti-kunti nga lang muna ang nilagay ko para matansya ko kung gaano kadami. Pero lahat ng avocado na yan, friendship, ay naihalo ko. Hindi na nga ako nakapagtabi ng pang-toppings. First plan talaga dyan, friendship, ay avocado graham bar. Kaya lang, tinamad na ako. Hassle kasi magsalansan pa. Kaya naman naisip ko, gawin ko na nga lang ice cream. Pag ice cream kasi ang ginawa ko, pag halo-haluin ko lang yan lahat. Tapos ilalagay sa lagayan, lagay sa repo. Kinabukasan, no, pwede na. Sa mga oras nga na yan, ay naglalagay na ako ng mga graham. Unti-unti lang din ang paglalagay ko ng mga graham. Graham biscuit nga ang nilagay ko dyan, hindi yung graham na durog. Sinadya ko talaga na graham biscuit ang ilagay ko para may buo-buo din siya. Hindi siya ganun kadurog. Kahit yung sa avocado, hindi ko rin naman siya dinurog masyado. Para may crunchy-crunchy pa ba siya? Wow! Ayan nga ang texture niya, friendship, o diba, malapot na. Hindi naman talaga akong expert sa paggawa ng ice cream, friendship, pero ito lang talaga alam kong paraan. Para madali nga lang gawin. Tsaka kami lang din naman ang kakain nito. Bago ko nga nilagay yung ice cream sa lagayan niya, ay naglagay muna ako dito ng graham. Tapos, nilagay ko na itong ice cream. At dahil wala nga natirang avocado pang toppings, itong graham na lang din ang nilagay ko sa ibabaw. I'm so proud of myself na naman, friendship. Dahil akalain mo yun, marunong na akong gumawa ng ice cream. Dati iniisip ko lang to na gumawa ng ice cream, pero mas madalas talaga natamad ako. Natatakot kasi talaga ako na baka pumalpak ako at hindi nila magustuhan. Hindi mo naman talaga malalaman kaya mo hanggat hindi mo sinusubukang gawin. Kaya wag tayong matakot sumubok ng ibang bagay porket hindi natin nakasanayan ay hindi na natin gagawin. Malay mo mag-work. Kung hindi di wag mo nang gagawin ulit. Di wow, anong pinaglalaban mo, Mami Glo? Ang dami kong sinabi. Anyway, sa isang can ng condensed milk, 2 all-purpose cream, 4 na pirasong avocado, at yung isang balot ng graham, kalahati lang yung nagamit ko, ay nakagawa ako ng 1 litro at 4 na tub ng ice cream. Madali lang naman talaga siya gawin, friendship. Kaya naman kung gusto rin yung gumawa ng ganito, ay gawin nyo na, wag nang patagalin pa. At nilagay ko na nga ito sa rep at kinabukasan ay nilantakan na namin. Nung gabi pa nga lang ay pabalik-balik na yung mga bata kung pwede na bang kainin. Sir. Magandang basketball. Pumunta ngayon dito sa bahay si ate at si Juver. Bumili nga si nanay nitong pang pansit para meron naman kaming pang merienda. Grabe, pang merienda talaga yung lulutuin kong pansit, pero alas 3 na ako nagsimula magluto. Paano ba naman kasi, di ba nung umaga gumawa ako ng burong mangga? Di ba nilive ko pa nga yun? After nga yun nung tanghali, ay ginawa ko naman yung ice cream na avocado. Kailangan ko na nga talagang gawin yan ngayong araw na to ay dahil nga baka masira na yung mangga at avocado. Pagkatapos ko naman nga gumawa ng ice cream, ay sinunod ko naman nga yung mga kakailanganin para sa pansit. At syempre, tinuloy-tuloy ko na nga at ginis ako na nga itong mga sibuyas tsaka bawang. Sinunod ko na nga ang karne at nilagyan ko na rin nga siya ng paminta. Tapos ginisa ko na lang siya ng konti. Habang niluluto ko nga ang karne ay si Kyle ay nangungulit sa akin. Kaya naman hinatid ko muna siya sa tito niya. Hindi nga siya mapakali dyan. Pabalik-balik nga siya sa kusina. Hindi siguro siya natutuwa sa pinapanood ng tito niya. Hindi daw kasi siya makapanood. Gusto niya kasi ata masya. Nagmamadali na talaga ako dyan, friendship. Dahil nagmamadali na nga ako dyan, kaya ayan, mali na naman ang diskarte ko. Kasi nga nilagay ko nga buo yung mga bihon, dapat tinawahiwalay ko muna siya para hindi ako mahirapan maghalo. Pero kahit naman gano'n, nagawan ko pa rin naman ang paraan. Nangawit nga lang yung braso ko habang naghihiwalay nitong bihon, habang nasa kainitan. Half cook nga lang yung mga gulay nung nilagay ko itong bihon. Para hindi siya lutong-luto kapag naluto na yung bihon. Ano daw? Tama nga naman. Medyo nalito lang ako ng konti, ha? Yung nahalo ko na nga ng mabuti yung bihon ay sinunod ko naman itong kanton. Mukhang mali na naman nata ang diskarte ko dito, friendship. Ang lutong kasi ng kanton kapag hinahalo ka ay napuputo siya, nagtatalsikan. Pero sige pa rin nga ako sa paghalo dyan hanggang sa ma-combine na nga yung kanton tsaka bihon. After ko nga dyan ay sinunod ko naman itong repolyo. Pag nagluluto talaga ako ay pang last part ko na talaga nilalagay itong repolyo para hindi siya ma-overcook. Tinry ko pa nga siyang haluin pero hindi ko na mahalo dahil lumaapaw na nga ito. Kaya naman bago pa maglaglagan ay tatakpan ko na muna. Pag umampis na siya tsaka ko na lang hahaluin. Ang dami mo pang dahilan, Mami Glo, bakit kasi maliit lang yung kawali mo?
Nung naluto na nga yun, ako ang binigyan si Juber dahil nga tanghali na siya dumating dito, baka hindi pa siya kumain. O ayan sir, magtanghalian at merienda ka na. Kasama na hapunan dyan ah, char. Pinatikim na nga lang namin itong si Kyle ng pansit, pero friendship, wala talaga siyang kahilig-hilig sa pansit. Tingnan niyo naman itsura, parang maduduwal na. At nandito na nga ako sa exciting part, ang kainan na. I'm so proud of myself na naman, friendship. Ang sarap ng luto ko. Bakit? Luto ko to. O siya, friendship, thank you sa panonood. Hanggang sa susunod. Bye-bye!